Magandang umaga mga bata, ako ay si Teacher Angeli Demetria at ako ang iyong Filipino teacher. Naririnig at nakikita niyo ba ako? Bago tayo magsimula ay manalangin muna tayo. John, pangunahan mo ang dasal. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Magandang umaga ulit mga bata. Mayroon tayong 4 na alintuntunin sa online classroom. Bilang isa, magpakita ng paggalang sa inyong guro at mga kaklase. Pangalawa, makinig ng mabuti sa inyong guro. Pangatlo, palaging i-on ang inyong kamera. Pang-apat, i-unmute ang inyong mic kung kailangan para sumagot. Ngunit kung hindi, mangyaring panatilihin itong nakamute. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Mga layunin sa araling ito. Natutukoy ang pang-abay sa loob ng pangungusap. Nauuri ang pang-abay at nakasusulat ng sariling karanasan gamit ang pang-abay. Sino-sino sa inyo ang mahilig sa bugtong? Oy, ang dami ninyo ha! Sino sa inyo ang may alam kung ano ang bugtong? Crystal? Tama! Ang bugtong ay isang pangungusap na may nilulutas bilang palaisipan. Mga bata, mahalaga ba ang bugtong sa kulturang Pilipino? Bakit? Abela? Tama! Mahalaga talaga ang bugtong sa kulturang Pilipino dahil inilalarawan ito ang pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Mayroon ako ditong inihandang mga bugtong. Hulaan at sagutin ninyo ang mga sumusunod na bugtong. Handa na ba kayo mga bata? Bilang isa, isang prinsesa nakaupo sa tasa. Ito ay isang uri ng prutas. Pwede niyong i-unmute ang inyong mic para sumagot. Maliwanag ba mga bata? Uulitin ko. Bilang isa, isang prinsesa nakaupo sa tasa. Ito ay isang uri ng prutas. Ano kaya ang tamang sagot nito? Tama! Ang tamang sagot ay kasoy. Pangalawa, isang balong malalim puno ng patalim. Dito nagmumula ang inyong sinasabi. Magaling mga bata, ang tamang sagot ay bunganga. Pangatlo, wala sa langit, wala sa lupa. Kung lumakad ay patihaya. Ito ay isang sasakyan sa tubig. Ano kaya ang tamang sagot nito? Magaling mga bata, ang tamang sagot ay bangka. Pang-apat, bituing butot balat. Kung Pasko lamang kumikislap. Sinasabit ito tuwing Pasko. Magaling mga bata, ang tamang sagot ay parol. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ang isa sa mga bahagi ng pananalita, ang pang-abay at mga uri nito. Mayroong iba't ibang uri ang pang-abay. Ito ay ang pang-abay na pamaraan, pang-abay na pamanahon, at pang-abay na panlunan. Balikan ulit natin ang mga bugtong na inyong sinagutan. Sa unang bugtong, saan daw nakaupo ang prinsesa? Tama, sa tasa. Sa ikatlong bugtong, paano lumakad ang tinutukoy na bagay? Tama, lumalakad ito ng patihaya. Sa ikaapat na bugtong, kailan naman kumikislap ang bituing butot balat? Magaling mga bata, kumikislap ito tuwing Pasko. Suriin ninyo ang mga sumusunod na pangungusap. Basahin ito ng sabay-sabay. Nakaupo ang prinsesa sa tasa. Patihayag lumakad ang bangka.
Tuwing Pasko, kumikislap ang bituin. Sa mga pangungusap na nakikita nyo, anong bahagi ng pananalita ang may salungguhit? Nico? Tama! Ang salitang may salungguhit ay pang-abay. Tinatawag ito na pang-abay. Ano ang ibig sabihin ng pang-abay? Abela? Tama. Ang pang-abay ay salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa pang-abay. Para lubos pa ninyong maunawaan ang pang-abay, suriin ang iba pang pangungusap. Ang mga salitang sinalungguhitan ay tinatawag na pang-abay. Bilang 1, masarap lumangoy sa talon. Anong inilalarawan ng salitang masarap? Tama, ang salitang lumangoy. Anong bahagi ng pananalita ang lumangoy? Tama, ang salitang lumangoy ay isang pandiwa. Pangalawa, tunay na masaya ang pamilya Gomez nang mabakasyon sa Cebu. Anong inilalarawan ng salitang tunay? Tama, ang salitang masaya. Anong bahagi ng pananalita ang masaya? Tama, ang salitang masaya ay isang pang-uri. Pangatlo, talagang masaya magbakasyon sa Cebu. Anong inilalarawan ng salitang talaga? Tama, ang salitang masaya. Ano naman ang bahagi ng pananalita ang salitang talaga? Tama, ang salitang talaga ay isang pang-abay. Sa makatuwid, ano-ano ang salitang inilalarawan ng pang-abay? Neo? Tama. Ang pang-abay ay naglalarawan sa pandiwa, pang-uri, at kapwa nitong pang-abay. Magaling mga bata! Ngayon, alamin natin ang mga uri ng pang-abay. Suriin mabuti ang bawat pangungusap. Basahin ng sabay-sabay. Magaling sumayaw ng cha-cha-cha si Pauline. Ano ang inilalarawan ng salitang may salungguhit? Ang salitang sumayaw. Tama. Anong tanong ang sinasagot nito? Tama. Ang sinasagot na tanong ay paano? Ito ay tinatawag na pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan sa paraan kung paano ginawa ang kilos o pandiwa. Sumasagot sa tanong na paano. Mga pananda ay na at nang. Okay, balikan natin ang pangungusap na ito. Paano sumayaw ng cha-cha-cha si Pauline? Tama. Magaling sumayaw ng cha-cha-cha si Pauline. Meron din akong mga halimbawa dito. Malayang namumuhay ang mga mamamayan. Paano namumuhay ang mga mamamayan? Tama, malaya. Naglakad ng matulin ang magkapatid. Paano naglakad ang magkapatid? Ang tamang sagot ay tama, matulin. Ang pamilya Gomez ay nagsisimba tuwing linggo. Ano ang inilalarawan ng salitang may salungguhit? Tama, ang salitang nagsisimba. Anong tanong ang sinasagot nito? Tama. Ang tanong na sinasagot nito ay kailan. Ito ay tinatawag naman na pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay naglalarawan kung kailan ginawa ang kilos o pandiwa. Sumasagot sa tanong na kailan. Mga pananda ay sa, noong, tuwing, hanggang, kahapon, kanina, ngayon, bukas, araw-araw, at iba pa. Balikan ulit natin ang pangungusap na ito. Ang pamilya Gomez ay nagsisimba tuwing linggo. Kailan nagsisimba ang pamilya Gomez? Ang tamang sagot ay tama, tuwing linggo. Meron pa akong mga halimbawa dito.
Naglalaba ng damit si Aling Dina araw-araw. Kailan naglalaba ng damit si Aling Dina? Ang tamang sagot ay tama, araw-araw. Manunood kami bukas ng pambansang pagtatanghal. Kailan sila manunood ng pambansang pagtanghal? Ang tamang sagot ay tama, bukas. Hinihintay ni Mang Kaloy ang kanyang anak sa harap ng gate. Ano ang inilalarawan ng salitang may salungguhit? Tama, ang salitang hinihintay. Anong tanong ang sinasagot nito? Tama, ang sinasagot na tanong nito ay saan? Magaling mga bata. Ito naman ay tinatawag na pang-abay na panlunan. Ang pang-abay na panlunan ay naglalarawan sa kung saan ginagawa ang kilos o pandiwa, sumasagot sa tanong na saan. Balikan ulit natin ang pangungusap na ito. Saan hinintay ni Mang Kaloy ang kanyang anak? Ang tamang sagot ay tama, sa harap ng gate. Meron pa akong mga halimbawa dito. Nakita ko siyang bumili ng candy sa tindahan. Saan niya nakita bumili ng candy? Tama, sa tindahan. Si Ate Lorna ay naghahanda ng almusal sa kusina. Saan naghahanda ng almusal si Ate Lorna? Ang tamang sagot ay sa kusina. Magaling mga bata. Ngayon, upang lubos na maunawaan ang pang-abay, ay may gawain tayong sasagutin. Handa na ba kayo mga bata? Magaling. Panuto. Isulat kung ang mga pariralang pang-abay na may salungguhit ay pamaraan, pamanahon, o panlunan. Pwede niyong i-unmute ang inyong mic para sumagot at pwede ring isulat ang iyong sagot sa chat box. Maliwanag ba mga bata? Magaling. Bilang isa, niyakap ni Aling Dina si Alicia ng mahigpit. Ipakita ang iyong sagot. Tama, ang tamang sagot ay pamaraan. Pangalawa, nakita ni Mika ang merienda sa ibabaw ng mesa. Ipakita ang iyong sagot. Magaling, ang tamang sagot ay panlunan. Pangatlo, nagsisimba ang buong pamilya tuwing linggo. Ipakita ang iyong sagot. Tama, ang tamang sagot ay pamanahon. Sa ganap na ika-8 ng umaga, magsisimula ang exam. Ipakita ang iyong sagot. Tama, ang tamang sagot ay pamanahon. Panglima, nahulog sa ilalim ng mesa ang kutsara. Isulat ang iyong sagot. Magaling, ang tamang sagot ay panlunan. 6. Parurusahan ng mabigat. Pang-6. Parurusahan ng mabigat ang puputol ng punong kahoy. Ipakita ang inyong sagot. Tama, ang tamang sagot ay pamaraan. 7. Tuwing alas 5 ng umaga, gumigising si Aling Maria. Ipakita ang iyong sagot. Magaling. Ang tamang sagot ay pamanahon. 8. Matiyagang pinapaputi niya ang mga uniforme ng kanyang mga anak. Ipakita ang inyong sagot. Magaling. Ang tamang sagot ay pamaraan. 9. Masarap magluto ng tapsilog si Shara. Ipakita ang iyong sagot. Magaling. Ang tamang sagot ay pamaraan. 10. Nagbakasyon ang pamilya Garcia sa Baguio. Ipakita ang iyong sagot. Tama. Ang tamang sagot ay panlunan. Magaling mga bata.
Talagang nauunawaan ninyo ang pang-abay. Mika, batay sa tinatalakay nating aralin, ano ang pang-abay? Tama, ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa nitong pang-abay. John, ano-ano ang mga uri ng pang-abay? Tama, mahusay. Ang mga uri ng pang-abay ay pang-abay na pamaraan, pang-abay na pamanahon, at pang-abay na panlunan. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Pinost ko ito sa Google Classroom natin mga bata para doon na kayo sumagot dahil wala na tayong oras. At ipasa ninyo ito bago mag alas 9:05 ng umaga ngayon. Ang hindi magpasa sa saktong oras ay may bawas sa kanilang score. Maliwanag ba mga bata? Magaling. At pinost ko rin ang inyong takdang aralin. Ang iyong takdang aralin ay magsalaysay ng isang karanasan sa isang pagdiriwang na hindi mo malilimutan tulad ng kaarawan, pista, Pasko at iba pa. Gumamit ng mga pang-abay sa pagsasalaysay. Pagkatapos sagutan ito, ipasa ito bukas sa Google Classroom. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Paalam at maraming salamat. Paalam! Ingat kayo lagi mga bata. Paalam!